Kumusta na po kayo mga kaibigan? Umaasa po kami na lagi po ay nasa mabuti kayong kalagayan, maging ang inyong buong sambahayan. Ito po ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval, at maraming salamat po sa inyong pamalagiang pagsubaybay sa palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo. Ngayon po ay makakasama natin ang kapatid na June Francisco. Kapatid na June. Maraming salamat po, kapatid na Michael, at sa lahat po ng mga sumusubaybay sa programang ito. Sana po ay nasa magandang kalagayan kayong lahat at samahan po ninyo kami sa gagawin nating pagtalakay. Mga kaibigan, ngayon pong ang Iglesia ni Cristo ay napakalawak na. Sa kabatiran po ng lahat ay sa kasalukuyan ay nakatatag na po ang Iglesia ni Cristo sa 166 na mga bansa at teritoryo. At kinabibilangan po sa ngayon ng 152 lahi at nasyonalidad na nasisinop sa ilalim po ng pamamahala ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Kaugnay po ng paksa na ating tatalakayin, ay subaybayan at panoorin po muna natin ito. Kahit napakalawak na ng kinalalaganapan ng Iglesia, nakatatag na sa 166 na bansa at mga teritoryo, at ang mga kaanib ay kabilang sa 152 lahi at nasyonalidad. Gayunman, ang mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo ay nabubuklod, sentralisado ang pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo. At dahil iisa ang ating tagapamahalang pangkalahatan na sa kasalukuyan ang kapatid na Eduardo Manalo, mula sa kanila ay nakararating ang mga aral ng Panginoon Diyos, maging ang mga tagubilin na dapat na makarating sa kanila. Tinitiyak ng pamamahala na makita nilang personal ang kalagayan ng mga kapatid. Hindi lamang ang kanilang pamumuhay, kundi ang kalagayan ng kanilang isinasagawang paglilingkod sa Panginoon Diyos. Maayos na isasagawa ng mga kapatid ang pinakamahalagang pananagutan, ang paglilingkod at pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Kaya lalo nilang kinasasabikan ang maihatid sa mga kapatid ang mga salita ng ating Panginoon Diyos. Ang nag-uudyok sa mga kapatid, kaya binibigyan nila ng prioridad ang pagsamba. Una, dahil sa iyo ng pangunahing katungkulan sa ating Panginoon Diyos. Mahirap ang kalagayan ng pamumuhay sa kasalukuyan. Sa lahat ng dako, may nangyayaring mga ligalig, mga kaguluhan, may mga kalamidad. Nangyari itong pandemya na mayroong ipinatutupad na lockdown, mga restrictions. Ipinagbawal ang pagdalaw sa tahanan ng mga kapatid. Gayunman, ang mga may tungkulin sa loob ng iglesia, hindi tumigil sa pagsubaybay, sa pag-aalaga. Gumagawa sila ng paraan na hindi sila makalalabag doon sa ipinatutupad ng gobyerno para malaman nila kung ano ang kalagayan ng mga kapatid na yun ipinararating nila sa ating namamahala. Ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, kahit ano pa ang sitwasyon na nagaganap sa kanilang paligid, tinitiyak nila, nagagampanan nila ang kanilang tungkulin na sumamba sa Diyos.
At ang kanilang pananalig doon sa pagsamba, ipagkakaloob ng Panginoon Diyos ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Ang ating namamahala ay nananawagan lagi sa mga kabataang Iglesia ni Cristo sa pangangasiwa nila ng pagsamba na manindigan sa kanilang kahalalan, sa kanilang pagka-Iglesia ni Cristo. Iba na kasi ang panahon ngayon. Napakarami ng mga tukso. Kaya ang namamahala, laging nagpapaalaala sa kanilang pagtuturo ang mga kabataang Iglesia ni Cristo, makapanindigan sa kanilang kahalalan. Malaki ang kinalaman nila sa kinabukasan ng Iglesia. Sila ang magtataguyod ng mga paglilingkod sa Diyos. Kaya ang ating namamahala, binubusog ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ng mga aral ng Diyos. Hindi sila nagsasawang magturo. Kasabay ng mabilis na pagdami ng bilang ng kaanib ay ang pagdami ng mga may tungkulin sa Iglesia ni Cristo. Napakalaki ng papel na ginagampanan ng mga may tungkulin para ang mga kapatid ay mamalaging nakaugnay sa namamahala sa Iglesia. Pagka nakatanim sa kanilang isip at sa kanilang puso ang mga salita ng Diyos, hindi sila makagagawa ng labag sa kalooban ng Panginoon Diyos. Ang lagi nilang mabibigyan ng kasiyahan sa lahat ng kanilang gagawin ang ating Panginoon Diyos. Kapatid na Eduardo Manalo, pinakamamahal po naming kapatid, ang lahat po ng mga may tungkulin sa Iglesia sa buong mundo ay malugod na bumabati sa pagsapit po ng ika-15 taon ng makapangyarihan, matagumpay at puno ng pagmamahal na pamamahala po ninyo sa buong Iglesia. Kami po ay nangangako na laging kaisa ninyo sa pagbibigay ng kasiyahan sa ating Panginoon Diyos. Mga kaibigan, ang napanood po ninyo ay kaugnay ng pagunita ng Iglesia ni Cristo sa ika-15 na anibersaryo ng pamamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo. At para sa kabatiran ng lahat, kapatid na June, ang isa po sa uniqueness o ikinatatangi ng iglesyang ito, mga kaibigan, ay mayroon po itong centralized administration o sentralisadong pamamahala sa pangunguna po ng aming executive minister o ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo. Ang lahat po ng isinasagawa ng mga gawain sa Iglesia ni Cristo, iba't ibang mga aktibidad ay laging nakaugnay. Take note po, laging nakaugnay sa pamamahala ng Iglesia. At gaya ng alam mo, kapatid na June, hindi tayo nagkakanya-kanya na kung anong maisip, mga kaibigan. Ano po dahilan? Sapagkat malinaw po sa amin, sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, kung gaano kaimportante o gaano kahalaga na ang tao po ay manatiling nakaugnay sa pamamahala ng Iglesia. Kaya bilang pagsisimula ng pagbasa natin sa mga talata ng Biblia, kapatid na June, at marahil ay ito ang itinatanong nila sa atin, bakit ba napakahalaga o napaka-importante na magkaroon ng kaugnayan o pakikisama ang tao sa pamamahala ng tunay na Iglesia? Mga kaibigan, babasahin ko po sa inyo ang sulat ni Apostol Juan. Sa unang Juan 1:3, ganito po ang kanyang pagtuturo. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Hesukristo. Kapatid na Michael, ang nagsasalita dito po sa binasa natin ay si Apostol Juan na
bahagi ng pamamahala sa unang Iglesia ni Kristo at suguri ng ating Panginoong Diyos. Sana po ay napansin ninyo mga kaibigan, ang kausap niya ay ang mga kaanib sa unang Iglesia ni Kristo noong unang siglo. At batay sa talatang binasa natin, kapatid na June, ano ang kalooban ng Diyos na itinuro, pansinin po nyo, itinuro ni Apostol Juan bilang bahagi o kasama siya sa pamamahala ng unang iglesia? Ayon po kay Apostol Juan, ang sabi niya sa kanyang pahayag, kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Hesu Kristo. Kailangan muna na magkaroon ng pakikisama o kailangan po na maugnay sa kanila, sa pamamahala, ang tao upang magkaroon ng pakikisama sa Ama at sa ating Panginoong Hesu Kristo. Kaya naalala ko lang, kapatid na June, yun bang aral na itinataguyod ng Iglesia ni Kristo na kailangan munang ang tao maugnay sa sugo o sa pamamahala para magkaroon ng kaugnayan sa Diyos? Yun ba inimbentong aral natin? Hindi po natin inimbento yung kapatid na Michael, at napansin naman ng ating mga taga-subaybay, nakasulat po sa Biblia. Aral po ng ating Panginoong Diyos na kailangan po na ang tao ay kailangang may pakikisama o maugnay sa pamamahala ng iglesia. Kung itanong nila sa atin ganito, bakit napakahalaga na ang tao ay maugnay sa pamamahala o sa sugo para magkaroon siya ng kaugnayan sa Panginoon Diyos? Ano bang mahalagang ipinagkatiwala o ipinagkaloob sa sugo ng Diyos o sa pamamahala ng tunay na relihiyon? Babasahin ko po sa inyong nakasulat dito po sa 2 Korinto sa 5:18 hanggang 20. Datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos, na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo, at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo, sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawaring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin, kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Kapatid na Michael, ipinapapansin natin sa ating mga televiewers ang dalawang mahalagang binabanggit po ni Apostol Pablo na ipinagkatiwala sa sugo o sa pamamahala ng tunay na iglesia. Ang sabi po ni Apostol Pablo, mga kaibigan, pansinin po ninyo, ibinigay sa amin sa sugo o sa pamamahala. Hindi sa lahat, Opo. kapatid na June? Opo. Ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Ang ministeryo po tumutukoy sa pangangasiwa o sa pamamahala. At sana napansin din nila, ano yung ikalawang mahalagang bagay na ipinagkatiwala sa sugo o sa pamamahala ng tunay na iglesia? Ang ikalawang bagay po na binabanggit, mga kaibigan, ang sabi ni Apostol Pablo, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Ang sabi, salita ng pagkakasundo. Kapatid na Opo. Diyos, sino bang dapat magkasundo? Ang dapat po na ipakipagkasundo, kapatid na Michael, ay ang tao sa ating Panginoong Diyos. Kaya mga kaibigan, sana napansin din po ninyo, sino ang may karapatan na mangasiwa at magturo sa mga tao ng mga salita ng Panginoon Diyos para ang tao, kapatid na June, Opo. maging kasundo ng Panginoon Diyos? Hindi po kahit na sinong tao, kapatid na Michael. Binasa na po natin sa Biblia ang sugo ng Panginoong Diyos o ang pamamahala sa tunay na iglesia. Siguro nag-iisip yung mga kanina pa'y sumusubaybay sa atin, Opo. lalo yung mga bagong sumusubaybay. Bakit kailangan, kapatid na June, na ang tao ay ipakipagkasundo sa Panginoon Diyos? Ano bang nangyari sa dati-rati ay magandang relasyon ng tao sa ating Panginoon Diyos? Babasahin ko po sa inyo sa Kolosas 1:21, subaybayan po ninyo mga kaibigan. At kayo, ng nakaraang panahon, ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. Mula po nang ang tao ay magkasala
nahiwalay na po sa ating Panginoong Diyos. Nahiwalay lang ba, kapatid na John? Hindi lang po nahiwalay, kundi itinuring pa ng ating Panginoong Diyos na kanyang mga kaaway. Kaya hindi magandang kalagayan. Ano ba ang masamang kalagayan pagka ang tao ay itinuturing ng Diyos na kaaway dahil nga sa kasalanan? Babasahin ko po itong nakasulat dito po sa Ebreo sa Gis 27, mga kaibigan, pakinggan po ninyong mabuti. Kundi, isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Dito po sa binasa natin, mga kaibigan, tiyak po na hindi maliligtas pagka ang tao po ay namalaging kaaway ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung itinatanong nila sa atin, anong kailangan ngayon para ang tao maalis sa pagiging kaaway ng Diyos at huwag makasama sa parurusahan sa apoy? Kailangan po na ang tao ay maipakipagkasundo sa ating Panginoong Diyos. Kung paano po maipakikipagkasundo ang tao sa ating Panginoong Diyos, ayon po sa mga apostol, binasa po namin kanina, kailangan po ang sugo o ang pamamahala sa tunay na iglesia sapagkat sila po, kapatid na Michael, ang katiwala sa salita at ministeryo ng pagkakasundo. Kaya meron tayong mensahe sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin at Opo. dadalangan natin ng pagsasalita. Mga kaibigan at mga magulang, napakalaki po, inuulit po namin, napakalaki po ng kapakanan, kahalagahan at kaugnayan ng pamamahala sa loob ng tunay na iglesia sa ikaliligtas ng tao para ang tao ay muling maging kasundo ng Panginoon Diyos at huwag makasama sa parurusahan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Marahil po ay ito ang iniisip ninyo ngayon. Hindi kaya magagawa ng sino man sa atin, sa ganang sarili lang natin na makipagkasundo sa Panginoon Diyos? Abangan po ninyo ang sagot sa amin pong pagbabalik ng kapatid na John. Sa araw-araw na pamumuhay, ang tao ay may iba't ibang pananagutan sa kanilang sarili, sa pamilya, at sa lipunan. Ako po ay isang obigynecologist. Ang aking pong hanap buhay ay alam na po natin walang oras. Halos 24 hours on call po ako na tinatawag pag po may nanganganak. Pagkakataon po, natatlo po hanap buhay ko noon eh. Ako po ay nasa SSS, sa gabi nagtuturo po ako, tapos linggo consultant pa ako. Nagtatrabaho po ako kasalukuyan sa Philippine Statistics Authority bilang statistical analyst po. Ako po ay nagtapos po ng computer engineering sa UP Diliman. At sa kalusuyan po, ako po ay ngayon ay second year medicine po. Tapos po ako sa kursong Mechanical Engineering, currently po Registered Mechanical Engineer. Wala na akong ibang pinagkakakita kundi sa dagat, nangingisda lang ako. Misis ko pa nga ang nagtitinda ng aming huli para kami makasurvive doon sa aking kinikita. Pinilit po namin silang mapag-aral. Mahirap po talaga ang buhay pero hindi naman po habang panahon ay ganun. Mula po doon, naigapang po nila kami sa aming mga pag-aaral kasama ng aking mga kapatid. Ang trabaho ko po ngayon ay isang accountant sa isang multinational company. Naalala ko lang po ang buhay namin is payak. Payak na buhay. Hindi marangya pero nakaka-raos po sa araw-araw. Nasusurvive naman yung bawat araw. Tapos yun po, nakapag-aral naman kami. At higit po sa lahat, may mga tungkulin po kami sa Iglesia ni Cristo. Lumaki kami nasa kapilya. Yun lang pong ginagawa. Bahay, eskwelahan, tapos kapilya. Bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ay handa nilang iwan ang lahat ng gampanin upang tupdin ang mas mahalaga nilang pananagutan. Lahat po kami may tungkulin mula po sa ama ng sambahayan, tapos kami pong mag-iina, lahat po kami ay may tungkulin din po sa pananalapi. Bilang manggagamot po, kami sa lokal po ng Pasay, meron po kaming free clinic every Sunday po.
Bagamat wala pa po nun yung ating INC giving, patagal na po namin ginagawa yon. Tinitignan po namin yung mga kapatid at saka po yung mga hindi kapatid, ginagamot din po natin. Ang aking pong mga anak, nagsimula po sa pagsamba ng kabataan, mga awit po sila. Nung nagsimula na po sila mag-aral, kumuha sila sa CBA po at saka sa Kapisanan. Distrito rin po, nagkaroon po sila ng tungkulin. Pareho po ng sinasabi po namin kasi malaking biyaya po yun eh. Po ay may kasalukuyan po tungkulin po sa pananalapi. Ngayon po ay nag-aaral po ako ng medisina. At para sa akin po ay nais ko po ito ay gamitin sa paglilingkod. Nais ko pong makasama sa lingap po bilang isang doktor balang araw. At gusto ko po maging kasangkapan ng Diyos sa paggagaling po ng mga kapatid at ating mga kababayan. Napalaki ko ang aking mga anak mula sa aral ng Diyos. Yung pong mula sa kanilang pagkabata ay iminulat ko sa kanila na kung ano po yung utos ng Diyos, yun po ang susundin. Mula po nung aking kabataan na binihisan ako ng aking nanay na katoga. Ngayon po, ako po ay isang organista na katoga pa rin. Ako po ay isang tagapagturo na nakatoga pa rin, tumutupad sa koro. Yun din po ang pinamulat nila sa amin, yung maging mananampalataya, masiglang may tungkulin, at mapagmalasakit po sa mga manggagawa at ministro ng iglesia. Darating po ang panahon na maghihiwalay kami ng mga anak ko. Inaasahan ko po na kung sila'y laki sa pananampalataya, sa mga pagsamba, ay masaya po ang sarili ko na maiwan namin sila nasa tungkulin. Masaya na po kami, basta wag lang sila maiwalay sa iglesia. Pero alam ko po kung hindi iiwan ng iglesia ng mga anak ko, matitibay po yan. Tanaw nila ang matagumpay at makapangyarihang pangunguna ng kapatid na Eduardo V. Manalo sa kabuuan ng iglesia. Kaya naman, sila ay nagpaabot ng mensahe sa ating tagapamahalang pangkalahatan. Nagpapasalamat po ako sa Kang Eduardo Manalo kasi hanggang ngayon ramdam namin, malayo man sila, pero parang malapit din kasi hindi sila nagsasawa na magbigay ng mga pagtuturo, lahat mo ginagawa para sa ikatitibay ng bawat sambahay ang Iglesia ni Cristo. Napakabalaking bagay po yung yung pagmamahal ng pamamahala, pagmamalasakit sa iyo, yung mga kilusin po na galing sa pamamahala. Hindi lang basta kilusin po, yung biyaya po yun eh. Ang turing po ng biyaya, kailangan makabahagi po kami, may itinuturo po pamamahala doon eh. At hindi lang basta kami pupunta, kailangan pamilya po kami. Nagpapasalamat po ako sa tagapamahala po na meron pong mga kapisanan po sa Kadiwa, para sa binhi, sa buklod. Ako po'y nagpapasalamat sa tagapamahalang pangkalahatan dahil po sa mga itinatag nilang mga gawain para po sa kapisanang pangsambahayan. Nakinabang po ng malaki ang aming sambahayan sapagkat nag-guide po namin ang aming mga anak sa pamamagitan ng mga tinuturo po nila sa atin. Kung hanga ako sa ating tagapamahalang pangkalahatan, kay Eduardo V. Manalo, Nagpapasalamat kami sa pamamahala dahil sinisino po nila lalong-lalo na ang mga kabataan na makapanatili sa pagka-Iglesia ni Cristo sa kanilang mga tungkulin at matatag pa po ang kanilang mga pananampalataya. Masasabi ko lang po sa ating pamamahala, mahal na mahal po namin kayo. Salamat po at namamalagi kayong sumusubaybay dito sa palatuntunang ang Iglesia ni Cristo. Meron tayong tanong na naiiwan kanina at yun ang ating tatalakayin ngayon dahil baka sabihin ng iba, hindi pa magagawa ng tao sa ganang kanyang sarili lamang na muling maging kasundo ng ating Panginoon Diyos. Baka kasi sabihin ng iba, makikipagkasundo ako sa Diyos. Gagawa ako ng mabuti, tatawag ako sa Kanya. Kahit hindi na niya ako dumaan dyan sa itinuturo nyo sa Biblia na sugo o pamamahala na pinagkatiwalaan ng salita at ministeryo ng pagkakasundo. Mga kaibigan, meron pong pahayag mismo ang Panginoong Diyos. Babasahin ko po sa inyo ang nakasulat po dito sa Kawikaan sa 1:28. Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Maliwanag po ang pahayag ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi niya, hindi ako
sasagot, hindi nila ako masusumpungan. Kaya paano napatunayan po, mga kaibigan, sa pangyayari? Pansinin po niyo, sa pangyayari, na hindi po nagkaroon ng kabuluhan ang mga paglilingkod na hindi nakaugnay doon sa pinagkatiwalaan na magturo ng salita ng Panginoon Diyos. Ito po mga kaibigan, at babasahin ko po sa inyo ang nakasulat po sa Gawa sa 10:1 hanggang 2. At may isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, senturyon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos. Siya at ang buong sangbahayan at naglimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Laging nananalangin sa Diyos. Si Cornelio, kapatid na Michael, ayon po sa ating binasa, masipag sa kabanalan, matatakutin sa Diyos, relihiyoso. Naglimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin. Napaka-relihiyoso. Opo. Subalit kapatid na yun, naging sapat ba yun? Kumpleto ba yung mga ginawa niyang yun? Para siya ay papaging dapati ng Panginoon Diyos at maging kasundo na ng Panginoon Diyos? Itutuloy ko lamang ang pagbasa, kapatid na Michael at mga kaibigan, sa mga talatang 3 hanggang 5, ganito po ang ating mababasa. Nakita niyang maliwanag sa isang pangitain nang may oras na 9 ng araw na pumapasok na patungo sa kanya ang isang anghel ng Diyos at nagsasabi sa kanya, Cornelio. At siya, sa pagtitig niya sa kanya at sa pagkatakot niya ay nagsabi, ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay nangapailan lang na isang alaala sa harapan ng Diyos. At gayoy magsugo ka ng mga tao sa Hope at ipagsama mo yaong Simon na may pamagat na Pedro. Hindi po naging sapat, mga kaibigan, ang mga mabubuting gawa ni Cornelio para siya maging karapat-dapat sa ating Panginoong Diyos. Ala-ala po sa Panginoong Diyos ang lahat ng iyon. Kaya para maging karapat-dapat si Cornelio sa lahat ng kanyang ginawa, maging kasundo siya ng Panginoon Diyos, kapatid na Jun, batay sa talata, mga kaibigan, ano ang ipinag-utos ng Diyos na dapat gawin ni Cornelio at ng kanyang buong sambahayan? Sa pamamagitan po ng anghel na sinugo ng Panginoong Diyos, kay Cornelio ay iniutos na ipatawag niya si Apostol Pedro. Baka itinatanong nila sa atin, anong kaugnayan ni Apostol Pedro? Bakit kinailangan pa na ipasundo ni Cornelio si Apostol Pedro at umugnay si Cornelio at ang pamilya niya kay Apostol Pedro? Itutuloy ko po sa mga talatang 21 hanggang 22. At pinanaog ni Pedro ang mga tao at sinabi, narito, ako ang hinahanap ninyo. Ano baga ang dahil ng inyong ipinarito? At sinabi nila, ang senturyong si Cornelio na taong matuwid at matatakutin sa Diyos at may mabuting patotoo ng buong bansa ng mga Hudyo ay pinagpaunawaan ng Diyos sa pamamagitan ng isang banal na anghel na ikaw ay paparoonin sa kanyang bahay at upang makarinig sa iyo ng mga salita. Napansin po ba ninyo? Ang layunin po kaya kinailangan ni Cornelio na umugnay kay Apostol Pedro, ang sabi po ng mga taong inutusan ni Cornelio kay Apostol Pedro upang sa iyo'y makarinig ng mga salita. At batay din sa marami nating pag-aaral, kapatid na June, alin ang tinutukoy na salita na dapat marinig ni Cornelio na ang magtuturo nun ay si Apostol Pedro? Iyon po ang mga salita ng ating Panginoong Diyos na siya ring salita ng pagkakasundo, na ang mayroon lamang pong karapatang mga siwa para magturo nito sa tao ay ang kasama sa pamamahala sa iglesia, katulad po ni Apostol Pedro. Kaya sa bahagi ito ng ating pag-aaral, kapatid na June at mga kaibigan, ano lamang ang ano lamang ang pinatutunayan sa atin ng mga talatang ito ng Biblia? Napakahalaga po, kapatid na Michael, napakahalaga po ng pamamahala, mga kaibigan, sa tunay na iglesia. Sa kanila po ipinagkatiwala ang salita ng ating Panginoong Diyos at ang ministeryo ng pagkakasundo upang
ang pagtawag ng tao sa Panginoong Diyos, ang paglilingkod, ang pagsamba ng tao sa Panginoong Diyos ay tanggapin ng ating Panginoong Diyos. Hindi po magagawa ng tao sa ganang sarili lamang niya na makipagkasundo sa ating Panginoong Diyos nang hindi muna daraan, hindi muna uugnay o yung hindi muna makikisama sa sugo o sa pamamahala na mula sa ating Panginoon Diyos. Kaya ano ang lalong nagpapatunay nitong mga ipinahahayag nating ito, kapatid na June? Mga kaibigan, alam po ba ninyo kung anong nangyari nang marinig na ni Cornelio at ng kanyang buong pamilya ang mga salita ng Diyos na itinuro ni Apostol Pedro? Mababasa po natin, kapatid na Michael at mga kaibigan, itutuloy lamang po natin sa Gawa, Gs 33 at 44. Pagdaka nga'y nagsugo ako sa iyo, at mabuti ang ginawa mo't naparito ka. Ngayon nga'y kaming lahat ay nangaririto sa paningin ng Diyos upang dinggin ang lahat ng mga bagay na sa iyo'y ipinag-utos ng Panginoon. Samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nangakikinig ng salita. Mga kaibigan, nang tanggapin po ni Cornelio at ng kanyang sambahayan ang mga salita ng Panginoong Diyos na ipinangaral ni Apostol Pedro, ang sabi po ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nangakikinig ng salita. Ano lang ang katumbas no na bumaba sa kanila ang Espiritu Santo? Pinapaging dapat na po ng ating Panginoong Diyos po, tinanggap na ng ating Panginoong Diyos ang kanilang mga paglilingkod. Eh bakit natin natitiyak yung, kapatid na June? Kasi baka itinatanong nila sa atin, ano bang kahulugan kapag ka ang tao ay tinanggap o tinatanggap na niya yung kaloob ng Espiritu Santo, bunga ng pangangaral, ng sugo o ng pamamahala sa loob ng tunay na iglesia? Meron pong ipinahayag si Apostol Pablo na bahagi rin ng pamamahala sa unang iglesia ni Kristo sa Efeso 1:13 hanggang 14. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. Kapatid na Michael at mga kaibigan, ang Espiritu Santo po, batay po sa binasa natin, ang tatak ng pagkahirang at ang tumanggap po nito ay kabilang na sa bayan ng ating Panginoong Diyos at may kasamang pangako, kapatid na Michael, yun po ang pangakong kaligtasan. Yun ang tinanggap ni Cornelio at ng kanyang mga kasama pagkatapos po na sila'y makarinig o makapakinig ng mga salita ng Diyos sa pangangaral po ng pamamahala mula kay Apostol Pedro. Kaya hindi po makaiiwas ang tao na umugnay sa katiwala ng salita at ministeryo ng pagkakasundo na sila po ang sugo ng ating Panginoong Diyos o ang pamamahala ng iglesia. Mga kaibigan, napakalaki po ng kaugnayan ng mga tao sa pamamahala ng tunay na iglesia, sa tunay na iglesia ni Kristo sa ikapagtatamo natin ng kaligtasan. Kaya bilang pagwawakas ang mensahe natin, kapatid na Diyos, sa lahat ng inabot ng palatuntunan ito, mga kaibigan, kami po na mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ay napakataas ng pagpapahalaga sa pamamahala na inilagay ng Panginoon Diyos sa loob ng tunay na iglesia, sapagkat malinaw po sa amin ang mga katotohanang itinuturo ng Biblia o ng mga banal na kasulatan. Ang binigyan ng Panginoon Diyos ng karapatan na magasiwa at magturo upang ang tao ay ipakipagkasundo sa Panginoon Diyos ay ang sugo o ang pamamahala sa loob ng tunay na iglesia. Kaya ang panawagan po namin sa lahat ng sumusubaybay sa palatuntunang ito, mga kaibigan, hanapin po ninyo, suriin po ninyo ang relihiyon na may pamamahala na inilagay ng Panginoon Diyos. At sana po, isama ninyo ang iglesyang ito
sa inyong sinusuri upang magkasama-sama po tayong lahat sa loob ng tunay na relihiyon at maging karapat-dapat sa Diyos at tayo po magawa natin ang tunay na pakikipagkasundo sa Panginoon Diyos at makasama tayo higit sa lahat sa kaligtasan na ipinangako ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo.